Hello mga ka-antip, good morning po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So mayroon tayo ditong rim na 1.6 by 21 para sa sports na motor. Pangharapan niya ito at ito yung kanyang hub para din dito sa kanyang sa kanyang rim. So ngayon ay ilalagay natin ang ating spoke dito sa kanyang hub. So usually ito yung nagagawa ko dito sa shop na tulong. Pag minsan sobrang busy sila, ayan, ako yung tagalagay ng spoke sa hub kahit sa mga standard. So ito madali lang maglagay kasi ng spoke dito sa hub ng pang sports kasi isang direction lang sila. Same sila ng way ng paglagay ng spoke sa mga hub kapag isasawali yung klase ng pag-align. So, diretso lang. Kagandahan nito, yung spoke kasi na pang sports is ganito. Maliit lang curve niya, maikli. Hindi siya kagaya ng mga standard na klase ng mga spoke na mahaba yung curve niya. So, ayan. Maliit lang din. Standard ang sukat ng spoke kasi maliliit ang butas nitong hub. So, mahirap siya kapag i-oversize siya. Kapag gawin siyang 8 kasi matataba kasi yun yung, yung oversize. So, standard lang talaga. Ganyan lang. Ganito rin ang ang pangsawali, isang direksyon, baba lahat, pasok lahat, palabas. Hindi siya kagaya ng standard na nakakalito kasi pasalit-salit taas baba or loob labas. Yan siya. So ito may magulo tayong anak dito na nasasanay na ito dito sa shop, baka lalaking shop boy din ito. Okay lang din. So, ayan, tuloy-tuloy lang, ganito lang siya. Mas madali itong gawin. Same din ang proseso nito sa pag-i-align na. Ganon din ang proseso na gagawin pag i-align na. Ayan. So, ito pang sports and bearing nga pala nito ay 6201. Ayan. Medyo mahirap, parang tingnan mo siya mahirap kasi nga kakaiba yung itsura ng kanyang hub, 'di ba? Hindi siya ordinary hub na kagaya ng mga nung mga ordinary hub natin sa ibang mga motor. Ito kasi sa sports siya. Kaya ganito yung klase ng hub niya. Mahal din yung ganitong hub ha. Ayan. So dito sa shop as owner, inaral ko rin talaga yung mga ganito ka-basic na mga bagay-bagay kasi minsan pag sobrang busy, maraming mga customer, tapos may magkasunod na magpapa-align, yan, pinapatanggal ko yung hub, tapos nilalagyan ko na yan siya ng spoke para pagdating ng pagkatapos ng nag-a-align, diretso salpak na lang siya kaagad, i-a-align na lang niya. So ayan, tapos na natin dito sa kabilang pisngi, na naman tayo, which is same lang din ang proseso nung ginawa natin doon kanina sa kabilang pisngi, doon sa natapos na natin. Ano ba ito? Anak ko, ang kulit. Nandidila pa, pagpasensyahan nyo na. Ayan, itong patungan ko may gulong yan siya. Kaya ayan, nauurong-urong. Ginawa lang din yan. Talagang yan dyan, patungan para hindi sa semento nakalapag yung hub. Halimbawa, mga bago yung mga hub, yung rim set, yan, pag mga naka-rim set, at least hindi sila magagasgas sa semento. Pinapatungan lang yan ng karton. So, okay na, swabang-swabe na. Same proseso lang, paglalagay ng spoke, isang direction lang din, tuloy-tuloy lang. Ganun lang siya, walang ibang gagawin, walang ibang papupuntahan kundi pasok tapos palabas. Ayan, mabilis lang ito, madali lang siya. Napakadaling pag-aralan. Pero syempre kung wala kang idea, hindi mo talaga malalaman. Yan. Itong ginagamit namin spoke nga pala, MSS brand ito, Japan ito siya, magandang klase. So kapag mga ganito, mga 21, mga pang 19, ganyan, ang ginagamit namin ay MSS na brand kasi napaganda ng quality niya. Ito ay ang spoke nga pala nito ay 10 by 130. 130, 230, mahaba ito siya. 10 by 230, so standard siya na 230 ang haba. Kapag 130 yung sinasabi ko, sobrang maikli yun siya. 10 by 230, ayan, mga pang sports. Yung iba, depende kasi, mayroon ding 10 by 240, depende sa hub, depende sa, sa rim, ayan siya. So, ito ngayon ginagamit namin, ang ginagamit dito ay, 230. Katagal, mahirap mag-align. Ang daming mga mekaniko po na hindi marunong mag-align.
Kasi wala silang tiyaga mag-aral, pag-aralan itong, ano kasi siya, mabusisi, tapos parang komplikado ba. Maraming kahit dito yung dalawa naming mekaniko, hindi sila marunong mag-align. Kasi nga wala silang tiyaga mag-aral nitong mga busisi nito. Mabutingting kasi ito siya pag ginagawa. So, kailangan talaga ng matinding pasensya kapag gusto mo matuto or mag-aral, mag-align. Kailangan pasensyosa ka. Ito yung aming aligning wheel. Before, aming aligning wheel, nung bago pa lang kami dito ay yung DIY lang, yung swing arm lang, gawang swing arm. Pero syempre, paglipas ng panahon, dumadami na yung mga nagpapagawa. Yung luma, pinadala namin sa kabilang shop. Tapos ito na yung namin ginagamit dito bago. Dalawa ito siya, just in case. Pero yung isa pinadala doon kasi isa na lang yung nag-align dito. Nung dalawa pa yung nag-align dito, dalawa din yung aligning wheel kasi pag nagkakasabayan. So since naman isa na lang yung nag-align dito na yung asawa ko na lang kasi yung mga mekaniko is hindi naman marunong mag-align. Pinadala na lang doon sa isang shop namin yung isang aligning wheel. So ayan siya. Pa-check na natin kay master itong ating nilagay na spoke kung tama ba. So far naman ay tama daw. Ayan. So siya na ang bahala nito. Turn over na natin para siya naman ang mag-align para tuluyang matapos na ito. Matagal pong mag-align, mabusisi kasi mas mabilis pa ang mag-chain set o kung ano pang mga ginagawa sa gawain sa motor kaysa mag-align. Yung singil namin dito 150. Pag mga sa wali 200. Ayan na siya. Siya na yung mag-align. Sabi ko nga dapat mas mataas na yung singil ng align kasi ang tagal niyang ginagawa. Mga nakadalawang chain set ka na, hindi ka pa tapos mag-align. Bye-bye po.